Kausapin po natin si Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Abad, magandang umaga po, Attorney. Hello. Hello, Sir Melo. Magandang umaga po sa Opo. inyong programa. Magandang umaga din po. Opo, malungkot itong ating pag-uusapan ngayon, Attorney Abad, ano? Mas malungkot. Yung bang, ang tanong namin, yung bang nakatakda bukas na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, may epekto na po yun sa nangyaring pag-atake ng US at saka Israel sa Iran, Attorney Abad? May presumption na ho kasi matagal-tagal na ho ito. Kaya ulit-ulit ho natin mula pa ho nung matagal, February 6 pa ho yan na lumabas yung unang usapan. Attorney Abad? Hello? Teka muna, babalik. Attorney Hello? Abad? Hello? Go ahead po. Go ahead. Medyo napuputol-putulan po kayo. Sabi nyo, February 6 pa, medyo... February 6 pa ho, Oho. nagsimula na ho yung report na may negotiation na nangyayari. Mhm. After nun, may mga pronouncement na ho ang US na pag hindi naayos, magkakaroon ng, hindi naman direktang sinabi, pero parang patungo na ho dun sa sinasabing gulo na to. Oo. And ultimately, sa February 28, nagkaroon na nga ng atake, no? Opo. At even before, 2 weeks before, so kasama ho dyan yung February 6, and then February 12 hanggang February 28, kasama na ho dyan, dire-diretso na ho yung ating weekly increases. Opo. So, Kasama na ho yan talaga yan. Kasi Opo. ang naging adjustment last week hanggang March 2 ho yun. mhm. So incoming na ho ngayon yung March 3 to March 9. So yan na ho ang magiging effect ngayon. Opo. Kasama na ho yan dyan. Opo, kasama na po ito yung mga pag-aalala na baka mauwi sa ganito't nauwi na nga po. Ngayong nauwi na nga po sa pag-atake, Attorney Abad, ano po ang mas nakikita po natin, mas mataas na mga pag-angat ng presyo ng mga produktong petrolyo po ba? Mangyayari po ba yan? Sapagkat yung Strait of Hormuz, sinara na po Attorney Abad. Malaking volume po ang gagaling doon na produktong petrolyo, Attorney? Hindi ho yan direktang confirmed no sa report na sinara. Opo. Ina-avoid lang ho ngayon. Marami ho dyan na ayaw mo nang maglayag dahil nga dyan sa gulo. At basically, wala ho ding report na merong actual damage na oil facilities maski sa Iran or sa other countries in the Middle East. Wala ho ding report na ng isang Middle East country na ayaw niyang mag-export dahil sa gulo na yan. Opo, opo. So ang atin, Sir Melo, ngayon, we just want to clear that out. Ang existing report ngayon, may suspension ang ibang mga shipping company na dumadaan dyan. So that will cause basically kung kasama yung fuel, magkukos ho yan ng mga delay ng deliveries. Opo. At yan ho ay magkukos nga ng uptick in the price, no? So because that will fundamentally magkakaroon ho ng konting supply problem dyan sa nanggagaling sa Middle East Opo. area. Yung Strait of Hormuz po yan, north side, tama ba? Kontrolado ng Iran yung south side sa Oman po yun, Attorney Abad. Hindi ho natin masabi, napakaliit lang ho yung Mhm. napakaliit lang ho ng area na yan. So ang masasabi lang ho natin talaga, Sir Melo, is ano lang yan medyo ano tong area na to if at all ayaw mo talagang dumaan, hindi talaga dadaan kung meron talagang gulo. So it's either dumaan o hindi ang hinihintay ngayon. Opo, So opo. pero there is no straight policy, Naisara. existing policy. Ayaw nilang mag-export ng oil company dyan. So Opo, yun opo. lang ang issue ngayon. So Opo. we hope na hindi ma-prolong kasi talagang
it will disrupt yung normal flow of trade dyan Opo. sa area na yan. Kung kailan po tatagal yan, ay kung hanggang kailan tatagal, di natin alam. Pero ano yan, malaking bahagi po. Tama ba? 20 million barrels per day ang dumadaan dyan. 1/5 ng global oil supply, attorney. Kaya yung sinasabi niyong nagkaroon ng disruption, malaking bagay po para sa lahat yan. Kung titingnan natin ang record, no, ang in-export ng Middle East average ng 2025 maabot ho ng 26.35 million barrels per day. Of course, gumagamit naman ng mga bansa na yan. Sabihin na natin mga around 9.55 million barrels ang on use. Ang ini-export lang ho dyan out of the 26.35 million barrels per day, around 16.81 million barrels per day. Apo. Ini-export ho yan. Opo. Gumagamit din na ho naman sila. Hindi naman hindi sabi na gumagamit ang mga bansang yan. Opo. So, sa 16.81 na yan, it's around 16% of the global supply. So, and at Iran ay nasa 1.71 million barrels per day ang ini-export niya. And it is around 1.61% ng global supply. So, ang Iran ay isa ding bansa na heavily reliant doon sa revenue. Kaya ayaw din siguro nila dyan na silang mangunguna na hindi mag-export to the risk nung kanyang relationship of all Middle East countries, halos lahat, na hindi na rin pwedeng makapag-export. So palagay ko, medyo aawayin ho siya niyan ng mga ibang bansa dyan kasi yun din ang kanilang major source of revenue. So malaki hong usapin yan na hindi basta-basta mapahinto yan. And Sir Melo, no, in the history nung since 1976 siguro, yun yung pinaka 79, yung mga medyo nagsimula ang gulo, may mga threat ng temporary closures for military exercise, pero hindi ho, wala sa recorded history na talagang fully at persistently or consistently nakapagsara ang Iran dyan sa strait na yan. So, dahil nga sa mga interest ng mga neighboring countries niya na they're all in the same boat doon sa kanilang major source of revenue, which is the export of the oil. Opo. Pero apektado ba sila sa ngayon? Nasa gera po sila eh. Nakikipagpalitan sila ng missile dito sa US-Israel site na ito eh. Attorney, in the meantime, yung kanilang production ng Iran po. Well, ang Iran ho ay wala hong confirm kasi na damage sa oil facilities. So, they're more or hindi lang natin mayroong kukuha pa dyan sa Iran. I think ngayon wala ho kasi major consumer ho ng Iran oil is China, India, Japan, South Korea. So, I don't think nga itong mga bansa ngayon ay persistently kumukuha despite na may giyera. Wala nang ibang shipping company nga na kumukuha doon siguro sa ibang bansa diyan ay mayroong hong caution, no? So how much more kung kukuha ka pa kay Iran? So siguro may suspension. And that is around 1.71 million barrels per day, around 1.61% of the global supply. So, but I still believe yung ibang bansa dyan, wala ho silang straight policy na hindi rin sila mag-i-export. There is caution, suspension muna siguro and caution dun sa mga shipping companies na hindi pa masyadong gumalaw dyan habang nasa kasagsagan ng gulo ngayon sa area. Opo. Ngayon, anong epekto po sa atin, attorney, sa atin sa Pilipinas? Meron na ba tayong nakikita mga paghahanda dito po sa epekto nitong sinasabi nyo, at least, supply disruption na ito? Ngayon po, tumataas na tayo eh. Wala pa yung gera, tumataas na eh. Ngayon po nagkagera. Ano po ang ating mga plano dito, attorney? So Melo, ang basis ho ng ating adjustment this week ay yung naging pangyayari nung February 24 to March 2. So remember na nasa gitna ho yung gulo na yan, February 28, at
even before that, alam na nila ng siguro sa ground yung mga oil players diyan na nandyan na ho ang threat kasi nagpadala na nga ho ng mga barko ang US doon. Mm. At ang naging adjustment lang ho nito ngayon ay masyadong matumal, no. Ang in-expect lang natin na naging increase sa gasoline is more than 1 peso, ang diesel is around 1 peso. Mm. Hindi ho tayo nakaramdam ng big time. It remains to be seen kasi ngayon na-highlight na ho ang gulo, no. Kahit matagal na yan, February 28 nangyari, ano na ngayon, magma-March 2, March 3. So, we hope hindi na ho ganun kasi dapat supposedly ngayong week dapat big time ho yun kung malakihan talaga ang naging effect. Ngayon, titingnan ho natin, ang suspetsa ho kasi yung mga nasa oil report ngayon, lumalabas sa mga interviews, ang mga naunang nagpa-interview, ang expectation is 5 to 10 US dollar per barrel ang magiging increase. Mm. So kung i-estimate ho natin ang range ng impact niyan sa pump price in Philippine peso, nasa around 30 centavo per US dollar increase. Mm. So kung 5 yan, 5 times 3, mga 1.5 peso mula siguro na ngayong week, nagsimula na yan dapat ngayong week, mga 1.5 peso. Pero kung masasagad yung 10 US dollar, mga 3 pesos. So meron na ho tayo ngayong increase ng mga around 1 peso. So let's see kung aabutin ho yung additional 2 pesos in the coming weeks. Next week, baka 2 pesos. Yun ho ang Nako. ating titingnan ho. Na hindi ho natin masigurado kung Opo. next week. Pero sa estimate ho ng mga 3 pesos na increase, Aha. in total of 10 US dollar na expected na magiging increase per barrel, Aha. pump price would be equivalent to around 3 pesos per liter. Aha. Hintay, kasi mga around 1 peso na ho in increase this week. So, tingnan lang ho natin kung abutin pa ho yung additional 2 pesos Next in week. the coming weeks. Hindi tayo sigurado kung next week buo kagad. Siyempre, ito pa lang yung nakikita natin. Pag tumagal ito, talaga hong nagkahigpitan, Attorney Abad. Mga ano po ang nakikita niyong worst case scenario para sa Pilipinas? Sa presyo at sa supply? Well, hindi ho lang Pilipinas, Sir Melo, kasi you're talking now about the 16.81. Oo. Yung buong Middle East ho ba ang pag-uusapan? Kasi kung yun na ho, malala ho yun. That's around 16% of the global supply. So, Opo. lahat ng Middle East, pag mawala sa picture sa global supply, medyo severe supply disruption ho yan. Magkakaroon ho ng hindi ho tayo ang mamumblema lang, buong mundo ho. At Opo. definitely, medyo baka umabot ho tayo yung pinangangambahan palagi ng mga agam-agam sa mga report na umaabot more than 100 US dollar per barrel. Baka umabot ho tayo dun pag Nako. ganun ho ang mangyari. Oo. So far ngayon, kung dadagdagan ho ngayon, nasa 72 US dollar per barrel pa lang ho ngayon. Kung madadagdag ang 10 US dollar, nasa 82 pa lang ho. That is not even comparable to the Ukraine Russia crisis na umabot ho tayo ng almost 95 US dollar per barrel. Napakababa pa ho yan kumpara nung Ukraine, Russia. Probably because if you look at the situation, marami ho ang naniniwala na hindi ho talaga tatargetin ng US-Israel ang mga oil fields. At pag na-stabilize, hindi ho talaga hihintuin ang oil supply. Of course, nasa interest ho din yan ng US. Opo. So, yun siguro ang nagpapakalma ng konti. We hope that the sea could be cleared outright siguro nitong susunod na mga weeks. Opo. So that even kahit hindi makasupply si Iran, nasa 1.61% lang ho siya ng global supply. Hindi nga yan magkakaroon ng dent, no? As long as the other Middle East countries could continue the supply. Kasi yun, mas malaki yun ang iba. Baka ang matira dyan, we need the 15 million
barrels per day dapat mabalik sa market. Opo. Kahit mawala pa yung Iran kung magkaroon ng problema diyan. Opo. Maliit lang ho yan na 1.71 million barrels per day Opo. sa over 100 million consumption ng mundo every day. Okay, sige. Attorney, kung sakali po, gaano ba karami po yung ating reserve? Meron ba tayo niyan? Ilang buwan po ang tatagal po ng ating reserba, attorney? Ang atin ho, Sir Melo, requirement dahil nga private sector ang nagmi-maintain nung ma-deregulate ito, lumabas na ang gobyerno sa handling, storage at trade Opo. ng oil. Opo. Oil companies na lang ho ang nilatagan nito ng obligasyon. Pero ano po yung... Ang ating requirement is sa finished product 15 days 15 supply days. ho. Opo. Ang mga importer. Pero pag refiner ka, dinadagdagan ka ng another 15 days. Nagiging 30 days supply. So, ang latest natin last week na monitoring, ang ating gasolina ay nasa 30 days supply. Ang diesel nasa 34 days supply. Ang kerosene nasa 53 days supply. Ang aviation ay nasa 23 days supply. So ang LPG natin, mas mababa ho ang requirement sa batas. Nasa 7 days supply. Pero ang monitoring ho natin last week, nasa 11 days supply ho. Opo. So compliant naman ho sila sa minimum inventory requirement. But remember, Sir Melo, hindi ho itong onset lang ito ng mga disruption, no? Like we stage this as a requirement kasi ayaw natin na may mga supply disruption, delay in the deliveries, hindi maputulan tayo ng availability ng inventory. Pero hindi ho ito nakadesign para banggain kung mga isang buwan, 3 buwan ang magiging supply disruption dahil hindi ho ito stockpile. Opo. Ito ay minimum inventory requirement lang ng mga oil companies. Naintindihan po namin, attorney. Opo. Sige Yes po. po. Attorney, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Melo, at sa ating mga kababayan po at sa inyong programa. Attorney Rino Abad, Director Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.